Kaya pala guys, na pinapasilip nyo sa akin tong si Credit Cash online loan app na under sa kay Micro.Lending Corporation ay nag-iba pala nagpalit ng anyo. Does this mean na nagbago rin siya? O kung hindi nyo pa kilala yung loan app na to guys, mas mabuti pa ang panoorin nyo na lang yung video na to. Huwag nyo munang i-download. Kahit na sinasabi niya ngayon na papahiram na siya ng malaki ng pautang na mas mataas ang halaga. Iba lang siya guys ng kulay, as in. So, ngayon, sabi niya nagpapahiram daw siya ng up to 300,000. Bongga. Huwag niyo munang i-download yung loan app na to guys. Sinubukan ko siya ulit para sa inyo, para mas makilala niyo siya. Nako, bago niyo yan i-download. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, yung original na utang queen. So, in this channel, tayo po ay sumisilip ng iba't ibang mga loan apps para kayo po ay may tamang expectations. Kaya huwag niyo munang i-download tong si Credit Cash na online loan platform na under sa kay Micro.Lending at 5 months lang 5 months lang, nag-iba na siya ng kulay. So, it's the same loan app na nireview natin dati na ayaw pakuha ng screenshots, guys. Para yata may tinatago yung loan app na to. So, bago tayo magpatuloy, please consider subscribing to this channel. Marami kayong matututunan stuff about online loan platforms here. Dapat subscribe kasi kayo dito para hindi kayo mahuli kung sakali yung legit na mga loan apps yung tinatopic ko. But for now, itong si Credit Cash na muna yung pag-usapan natin. As mentioned kanina, guys, nag-iba po siya ng logo. So, dinownload ko siya, and by the way, bago tayo mapunta doon, 5 months ago, nung sinubukan ko siya, yung loan app na to, kailangan ko pang picturean as I go along. Kasi yun nga, ayaw niyang pakuha ng screenshot. Para may tinatago. Kaya pagpasensyahan nyo na medyo makulimlim yung mga screenshots ko. Anyways guys, nung dati, nung sinubukan ko siya, yung offer niya sa akin was 2,000 pesos. Unfortunately, yung 2,000 pesos na yun, hindi mo yan buong matatanggap. Kasi sa service fee niya, luging-lugi ka guys. Kasi yung ikakaltas niya is kalahati. So, sa 2,000 na loan, 1,000 yung matatanggap mo kasi yung service fee niya, 1,000 pesos. Which is something na nakakalungkot sa mga loan apps na rehistrado pa naman sa SEC. So, dapat naman, di ba, pag rehistrado, dapat matino yung mga loan apps na to. Para hindi naman yata makatarong kalahati na lang yung ipapadala sa'yo. Tapos, yung sisingilin nila sa loob ng 7 days, yung ibabalik mo is yung loan amount daw. So, madaya siya guys. So ngayon sinubukan ko siya ulit for the benefit of those na hindi pa siya kilala. At kung kayo nagbabalak pa lang, huwag nyo munang i-download. Tapusin nyo na lang yung video na to. Yung loan app is under sa kay Micro.Lending Corporation. Pero mukhang nagbago lang siya ng kulay guys. Kasi yung mga sinasabi niya sa screenshots, ganun pa. Kaya lang, naging 300,000 na guys. Yung screenshot hanggang lang sa logo at dun sa part na hinihingi niya po yung access. Yung ganon, yung access. Pagkatapos nun, ayaw niya nang pakuha ng screenshots. Kaya pinicturan ko na lang. Take note na pag kayo ay nagbibigay po ng mga phone number nyo, tapos nag-OTP kayo sa mga loan app na to, ay binibigyan nyo po sila ng iba't ibang permission. Pumapayag po kayo na makikimarites siya sa kung anumang nasa cellphone nyo. Tulad dito, sabi niya 3 contacts lang daw yung hingin niya, bla bla bla. Check niya rin yung mga installed application. So kaya guys, dapat ingat-ingat po tayo. But moving on, yun, pagkatapos kong ma-download yung app, pagkatapos kong magbigay ng phone number, at mag-OTP or mag-verify, lumabas dun sa screen niya na yung offer niya is 300,000 pesos. Too good to be true siya, especially nung sinabi niya 120 days daw to pay, 6 to 24% yung interest. So parang 3 steps lang daw, pero sana pumayag siyang magpa-screenshot kung talagang okay siya, diba? Tapos ibabayin mo daw yung Google account mo. Sabi ko, wag na. Ayan. Hingi po siya ng permission, bibigyan kanya ng instructions na bigyan mo siya ng permission sa application usage. Isang loan app na humihingi rin ng ganito is si Happy Cash. Nakakatakot, guys. Ewan ko sa inyo, pero para sa akin nakakatakot yung ganun, ha. Anyways, inalaw ko siya kasi parang nga masilip ko siya. So, dun siya kaagad magpo-proceed sa pagsi-selfie. O, ginawa ko rin yun. Tapos, yung mga IDs na hinihingi niya is PRC, SSS, Passport, Postal ID, UMID, PhilHealth ID, Driver's License, TIN, Voters ID, Pag-ibig ID, at saka PhilHealth at GSIS. So, pipicturean mo yan. Pag napicturean mo na, kaagad yung nakaka-capture yung pangalan, yung date of birth, tapos yung ID number. Pero guys, unfortunately,
Naku, dapat magdalawang isip kayo. Pag-isipan nyo mabuti kung magbibigay kayo ng information sa loan app na to, ha? Kasi alam nyo guys, wala siyang pinagbago. Yung dating offer niya sa akin na 2,000 pesos, ngayong 1,000 pesos na lang. Pero grabe nakakalito siya guys. Kasi doon sa taas makikita mo 500. O ayan na, ang laking 500 ha. Tapos, pag nasa baba, 1,000, tapos repayment 1,000. So, confusing siya. Pero, to get more details, i-click mo yung triangle na yan, doon mo makikita yung breakdown. Yung breakdown pala is 500 is service fee. So, sinasabi niya 0% interest, pero bakit 500 yung service fee? So, kalahati na lang yung matatanggap. Papayag ba kayo guys na babayaran nyo is yung full amount pagkatapos yung matatanggap nyo is kalahati at meron lang kayong 7 days to pay for the loan. So, parang hindi tama sa akin na yung ganon. Sinasabi pa niyang may 5 pesos na second schedule of payment na 2025 pa. Ang tagal naman yan ha. Pero i-waive niya daw pag nakapag first payment ka. So anong ibig sabihin yan? Para sa akin, it means na 7 days pa rin siya. So wala siyang pinagbago guys. Kulay lang. That's it. That's all. So, yung loan app na to, tatlo yung information na hinihingi niya at humihingi siya ng home phone number at company phone number kahit na sinabi mong unemployed ka. Ayoko sa ganyan. Ang labo best. Para sa akin yung labo-labo niya. At yung mga payment disbursement channels is pwedeng bank, pwede rin e-wallet, recommended daw si GCash, pero wag na be. Wag na. Well, the good news is that pwede kayong magpa-delete ng account dito, pero iba pa rin yung mayroon kayong alam bago kayo mag-download ng loan app. Kasi malay natin, hindi natin alam kung anong mga nangyayari sa back-end, diba? Mas mabuti pa na sana napanood niyo yung buong video para alam nyo kung ano yung meron dito. So, in my own opinion, at least para lang sa akin ha, hindi ko gusto yung loan terms or yung offer ng loan app na to. Kaya for me, nagpa-delete ko ako ng account at in-uninstall ko na naman siya ulit sa cellphone ko. Pero guys, dapat nga kasi nag-iingat tayo bago tayo magbigay ng information natin kung saan-saan. So, I hope subscribe kayo dito sa channel ko guys para palagi kayong may heads up kung okay ba yung loan app o hindi. At kung sakali man kayo ay naghahanap ng mga legit na mga loan apps na maaari niyong subukan, please check this playlist, or you can also just type the name of the loan app dito sa channel and mahahanap nyo yon. At kung hindi nyo pa na yan nahahanap sa channel ko, comment nyo na lang below and sisilipin ko siya para sa inyo. So for now, ito po si Credit Cash na under sa kay Microdot kasi meron ding isang Credit Cash. Di ba po yung logo? Under naman yun sa kay Hyphen. Pero parang ganun din. Pero nasa inyo pa rin yun kasi in the end, decision nyo naman yan kung gagamitin nyo yung isang loan app o hindi. So I hope meron kayo natutunan sa video na to. I will see you on my next vlog. Bye!